Please turn your Bibles now to Romans chapter 9, verses 24 to 26. Romans chapter 9, verses 24 to 26. Even us, to whom is this pronoun us referring to? Well, you have to go back to verse 23. These are the vessels of mercy, or those whom God has chosen to receive His mercy. Those are the us of the beginning part of this verse. Again, let me repeat. Even us, whom He, meaning God, whom He hath called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. As He saith also in Hosea, I will call them my people, which were not my people, and her beloved, which was not beloved. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, you are not my people, there shall they be called the children of the living God. I pray, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. The children of the living God, part 1. Brothers and sisters, I would like to remind everyone that the central theme of Romans chapter 9 is the sovereignty of God in salvation. Now, this salvation is rooted in divine grace, not human merit. Now, you may recall from our previous studies, that is, from Romans 8:14 to 23, that Paul has already demonstrated the sovereignty of God and His freedom to choose whomever He desires. Do you remember Romans 8:15? I will have mercy. Or Romans 9, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. Now this time, Paul more precisely identifies the recipients of his abundant mercy. He explains that those whom God has effectively called, now this calling being effective because it creates faith, as we read in Romans chapter 8, verses 28 to 30. Specifically in verse 30, those whom He called, He also justified. Now we all know that He justifies only the person who has faith in Jesus. Romans 3:26. So again, those whom God has effectively called are not only the Jews, but also the Gentiles. No, kapansin-pansin po na ang mas binibigyan diin dito sa Romans 9:24 ay ang pagkakatawag ng mga Gentiles sa pananampalataya. Let me read again, verse 24. Even as whom God hath called, not only of the Jews, or not of the Jews only, but also of the Gentiles. Yun po kasing ang mga Jew ay maging kabilang sa bayan ng Diyos, hindi na nakabibigla. Sapagkat ipinagpauna na po yan sa Old Testament, bukod pa sa napakaraming advantages na mayroon to begin with ang mga Jews.
Ang talaga pong nakamamangha ay ang maging recipient din ng kanyang mga kawaan ang mga Gentile. Sapagkat para po sa mga Jew, lalo na sa panahon ni Paul, ang marapat tanggapin, ang dapat maranasan ng mga ito, ng mga Gentile, ay hindi ang awa, kundi ang puot at parusa ng Diyos. Tinitignan po kasi ng mga Jew na ang mga Gentile o ang mga Gentile ay mga outsider. Hindi sila kabilang sa lahing hinirang ng Diyos. Para sa mga Jew, ang mga Gentile ay yaong mga mananambayan sa mga Diyos-Diyosan. Yan yung mga liko ang paraan ng pamumuhay. O kung gusto nyo ng more modern application, para bagang tinitignan ng mga laman ng simbahan, yung mga nasa labas, mga adik yan. Mga promiscuous ang pamumuhay ng mga yan. Yan yung mga mandaraya. Yan yung mga manloloko. So sa paningin ng mga nasa loob ng simbahan, hindi kaligtas-ligtas yung mga yan. Hindi kagaya natin. So, somehow, nakakita kayo ng parang parallel, hindi po ba? However, Paul's teachings challenge this divide. He emphasized that salvation through Christ was available to both Jews and Gentiles, breaking down the barriers of ethnicity and lineage. Hindi sa dugo mo, hindi sa lahi mo. This was a radical message in a society where such divisions were deeply ingrained. Now moving on, let us read verses 25 of Romans 9 and 26. As he saith also in Hosea, I will call them my people, which were not my people, and her beloved, or her beloved, which was not beloved. And it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Now may kwento po sa likod ng mga quotation na ito ni Paul mula sa Hosea. Binabalikan lamang po ni Paul sa Romans 9 ang nauna nang natala sa book of Hosea. Dahil may kwento po sa likod nito, kailangan nating sandaling balikan ang kwento para mas lalo nating maunawaan. Maaalala ninyo sapagkat minsan na nating natalakay ang aklat na ito at ang buhay ni Hosea. Maalala po ninyo na inutusan ng Diyos si Hosea na maging asawa ang isang babae na malaunan ay magtataksil pala sa kanya. Hirap nun, di ba? Pero meron pong larawan kasi ito. Nais po kasi ng Diyos na mag-provide ng isang visible na illustration kung paano pong ang bayang Israel ay nagiging taksil sa Diyos. Pero sa kabila po noon, isa rin po ito sa message that is being conveyed. Sa kabila noon ay nananatiling tapat ang Panginoon. Tapat siya sa kanila. Minahal pa rin sila ng Panginoon sa kabila ng kanilang, mind you, paulit-ulit na kataksilan. Paulit-ulit. Hindi minsan, kundi paulit-ulit na nagtaksil ang bayang Israel sa Diyos. Yun po ang makikita natin sa Hosea chapter 1 verse 2, the beginning of the word of the Lord by Hosea. And the Lord said to Hosea, Go, take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms, for the land hath committed great whoredom. Oh my!
Nawa po makita natin to. Hindi simple sa mata ng Diyos ang kataksilan ng kanyang bayan. Ano sabi? Muli, for the land had committed great whoredom. Ano yung great whoredom? Departing from the Lord. Departing from whom? From faithful covenant-keeping God. Kaya ito great. Dahil tapat ang Diyos eh. Tapos kalilimutan mo siya. Tapos pababayaan mo ang iyong kaugnayan sa Kanya. At ang mas malala, pinagpapalit natin siya. Yun yung application nun eh, sa atin. Again, for the land had committed great whoredom, departing from Yahweh. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim. Malaunan po ang babaeng yaon ay iiwan si Hosea at mas pipiliin pong habulin ang kanyang mga lovers. At somehow, ito po muli ay picture rin natin. Ipinagpapalit natin ang Diyos sa ibang pinagpapahalagahan natin. Maraming umaagaw ng ating atensyon. Maraming umaagaw ng ating pansin. Maraming umaakit sa ating puso palayo sa Diyos. Nabubulagan tayo sa pag-iisip na ang mga ito ang nagsusustina sa atin. Naging sobrang liko na yung pag-iisip natin na hindi na natin na-attribute kay God ang lahat ng tinatangkilik natin. It must be my job. It must be my skills. It must be my contacts, etc. That makes me successful. It must be my bank account that keeps me at peace and at rest, etc. You see, muli nabubulagan tayo sa pag-iisip na ang mga ito ang nagsusisina sa atin, na ang mga ito ang nagpapasaya sa atin. Yung peace and joy na dapat sana sa Diyos natin hinuhugot, natatagpuan na natin sa iba. Hindi ba yan ang definition ng unfaithfulness? Supposed to be ay kukunin mo ang iyong satisfaction sa iyong minamahal pero nababaling mo sa iba. Hosea chapter 2 verse 5, for their mother, meaning Gomer, for their mother had played the harlot. She that conceived them hath done shamefully. For she said, I will go after my lovers. Si Hosea yung nagmamahal sa kanya. Pero pinapasya niya sa puso niya blatantly, outrightly, no shame. I will go after my lovers that give me my bread. Ayun na nga, yung twisted mind. My lovers that give me my bread and my water, my wool and my flax, mine oil and my drink. Pero nililinaw ng Panginoon through the life of Hosea, doon po sa chapter 2, Hosea 2:8, for she did not know that I gave her corn. Ako yun eh. Hindi naman yung mga lovers niya eh. I gave her corn and wine and oil and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Kung bubuo tayo at medyo gagamitin natin yung ating imagination, para bagang itong mga lovers na ito na wala namang kakayahan on their own, sa sobrang pagmamahal ni Hosea,
Siya pa yung nagbibigay. Kahit iniwanan ako ni Gomer, pwede ba? Itong provision na ito, gamitin nyo para hindi siya mapahamak at para patuloy na matugunan ang kanyang mga pangailangan. Hindi po ba ganun yung parang larawan? Pero hindi yun nakita ni Gomer. Nakita niya lang, thank you my lovers. Kayo ang provider ko. You make me happy. Verse 9, therefore, will I return and take away my corn in the time thereof, and my wine in the season thereof. I will cover my wool and my flax, given to cover her nakedness. Enough is enough. Tama na, Gomer, ang kabaliwan mo ito. Tama na, Israel, ang kabaliwan mo ito. Which would remind me of Psalm 119, verse 67. Before I was afflicted, I went astray, but now in my affliction, I keep your word. I obey your word. May mensahe po sa atin, mga kapatid, na pinararating ang Panginoon. Hindi aksidente na dumadaan tayo sa dinadaanan natin, mabigat na dinadaanan natin. Marahil ito yung paraan ng Diyos para sabihin sa inyo, sa atin, enough is enough. Nakalimutan mo ko. So yung provision ko, ay pipigilin ko muna dahil kailangan yung hanapin ito sa akin. Verse 10, Hosea 2, and now will I discover her lewdness in the sight of her lovers, and none shall deliver her out of mine hand. Walang ibol at wala naman talagang concern sa mga lover niya. Wala. Ako lang, sabi ng Panginoon. Sabi ni Hosea, I will also cause all her mirth to cease. Her feast days, tama na yung pagkasaya mo. Inalis mo na ako sa eksena. Her new moons and her Sabbaths and all her solemn feasts. Verse 12, and I will destroy her vines and her fig trees, whereof she hath said, these are my rewards that my lovers have given me. And I will make them a forest, and the beasts of the field shall eat them. I will visit upon her the days of Baalim, wherein she burned incense to them. Ang lungkot, di ba? Israel was supposed to be God's people. They are supposed to be the ones to glorify and lift up the name of their Lord. Pero ano sabi ng talata? Wherein she burned incense to them. To idols, to other gods, which are not really gods. And she decked herself with her earrings and her jewels, and she went after her lovers and forgot me. Lungkot, di ba? Kung nakaranas ka na hindi maging tapat ang someone na pinagpapahalagahan mo, lungkot nun. Masakit yon. Buti na lamang ang Diyos ay mayaman sa biyaya, amen? O kung ikaw halimbawa, ang hindi naging tapat, salamat sa Diyos, mayaman siya sa awa at biyaya. Pero dito, klaro ang picture eh. She went after her lovers and forgot me. Sino uli? Nililinaw niya, saith the Lord, I have been faithful. I have kept the covenant. Kayo ang may problema, hindi ako. Alam ninyo kung saan natagpuan ni Hosea po ang kanyang asawa, malaunan, sa marketplace, ayon po sa Hosea chapter 3. Kung saan, ito ang malungkot yung picture.
kung saan inilalako ang mga slaves. Si Gomer ay isa sa mga slaves na ibinebenta. Ano tawag doon? Auction. Inilalako siya parang isang slave. Doon po siya nakadisplay. Iniwanan na, pinabayaan na ng kanyang mga sinisinta. Simot ang lahat ng kanyang kayamanan, ubos ang lahat ng kanyang tinatangkilik. At ito ang malungkot, nakahubad siya. Kaya siya nakahubad ay sapagkat siya'y inuusisa ng karamihan. Okay bang bilhin to? Kung ikaw si Hosea, baka umalis ka na eh. Amen? Sobra ng kahihiyan ang dinala mo sa akin, babae ka. Ngayon, pinagtatarawan ka ng lahat. At sino ang reference? Asawa yan ni Hosea. Hindi siya nagdadala ng glory. Habang naka-display ang kanyang kahubaran sa lahat, ang kanyang kawalan, wala nang natira sa kanya. Ang tinutuya ay ang pangalan ng kanyang asawa. Hindi po ba? Kung tayo yon, marahil, sinabi na natin, that's it. Ito na katapusan. Ayoko na sa'yo. Napakalungkot pong tanawin. Pero alam po ninyo, sa kabila ng lahat ng ito, tinubos pa rin ni Hosea ang kanyang marumi at pariwarang asawa. No, that is beyond us. What? Pinagpalit si Hosea, hindi lang sa isang lover. Lovers. You must remember, picture si Hosea ng ating faithful God. At picture naman tayong lahat, hindi lang ang Israel, tayong lahat ni Gomer. Pero, ang gusto kong ma-highlight dito, yung faithfulness at yung pag-ibig, a kind of love that would not let go. Yung faithfulness ni Hosea, yung faithfulness ng Diyos. Na marahil hindi po natin masyado itong mapagtatanto, hindi natin masyadong maaarok yung damdamin na nasa likod nito. Baka makatulong ang komentaryo ni Tim Keller, and I quote, "You do not understand the impact of wrongdoing on your God until you understand this image. When a king sees a citizen breaking a rule, that makes him angry. When a shepherd sees a sheep straying, shepherds say, sheep, ganyan talaga yung mga tupa. Sinasabuhay lang nila ang pagiging tupa nila. Ang tupa'y ligawin. Hindi ligawin. Ligawin. When a father sees a child disobeying him, that makes him angry or sad. But when the person you love most in your life is putting him or herself in the arms of another lover, now that's different. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi mo kayang arukin kung yung pinag-ukulan mo ng iyong pagmamahal magtaksil sa'yo. Again, when the person you love most in your life is putting him or herself in the arms of another lover, now that's different. God says, until you understand that, until you've been through that, you don't understand the impact of your wrongdoing and your coldness and your waywardness on me.
And yet, ilang beses natin tinatake for granted. Oh, yaman mo na, wala akong oras sa Panginoon. Hindi ko kailangang manalangin sa Diyos. Hindi ko kailangan makipag-usap sa Diyos. Hindi mo naiintindihan kung gaano ka minamahal ng Diyos. According to Hosea chapter 1 verses 4 to 9, Gomer had children. And God intervened to give the children symbolic names, which are referenced by Paul in Romans 9. Ang una nilang naging anak ay isang lalaki. Ang sabi ng Panginoong Diyos, pangalanan mo siyang Jezreel. Ang kahulugan ng pangalang ito ay paghahasik. Kakatuwa po itong pangalan na ito. Pero kaya ibinigay ng Diyos na pangalan sa bata ito ay upang ipahiwatig na dumarating ang panahon, pangangalati ng Diyos ang kanyang taksil na bayan. More specifically, ang Northern Kingdom. Pangangalati niya sila bilang parusa sa maraming mga kasalanan nila. Di po nagtagal, bumagsak ang bayan sa mga kamay ng Assyria. Now, ang pangalawang anak nila, Hosea at Gomer, ay isang babae. Sinabi ng Diyos, pangalanan mo ang iyong anak na babae na Lo-ruhama. Na itong pangalang ito, binubuo po ng dalawang salita. Ang salitang Lo, doon sa Lo-ruhama, ay nangangahulugan ng hindi, negative. At ang Ruhama naman ay nangangahulugan na iniibig o kinakaawaan. Kaya po pag pinagsama mo yung dalawang salita, Lo-ruhama, ang ibig sabihin po nito, hindi inibig, hindi kinawaan. Ito'y sapagkat po sa mga panahon na sila'y nangalat, hindi sila pagpapakitaan ng awa ng Diyos. In so many words, titikisin sila ng Diyos. Oh mga kapatid, hindi mo gugustuhin, titikisin ka ng Diyos. Nakakalimutan kasi natin na maraming panahon, nagmakaawa ka sa Kanya. Hindi ba? Nung ikaw ay nasa napakabigat na situation, umiiyak ka sa Kanya, nagmamakaawa ka. Pero naggumaan na ang lahat. Nakalimutan mo siya. Katiis-tiis yun. Katikis-tikis yun. Ang tanging dahilan maturuan tayo, dapat lang natikisin tayo. Muli po, isang anak na lalaki, ang isinilang. Sabi ng Diyos, tawagin mo ang batang ito na Lo-ami. Minsan pa, nagsimula na naman ito sa negative, di ba? Lo. Ano uli ang ibig sabihin ng Lo? Hindi. Ang ibig naman pong sabihin ng salitang o ng pangalang Ami ay bayan ko. Kaya kapag pinagsama po ang dalawang salitang ito, ang magiging kahulugan, hindi ko bayan. O itinakwil ko. Muli, pangangalatin ko kayo. Hindi na kayo mai-establish, hindi kayo mai-establish. Tapos pag nasa ganyan kayong kalagayan, titiisin ko kayo, hindi ko kayo kaawaan. At itatakwil ko kayo, hindi ko na kayo bayan. Now, at this point, one might wonder how the story of Hosea illustrates the unfailing love of God. How is the unfailing love of God reflected through the names of Jezreel, Lo-ruhama, and Lo-ami? Well, the answer lies in the verses mentioned by Paul in Romans 9. Ito yung kinote precisely ni Paul sa Romans 9. Doon po sa Hosea 2:23. Ito ang ginamit ni Paul. And I will sow her unto me in the land. I will have mercy upon her that had not obtained mercy. This is a message of hope. I will sow or plant. Di ba kini-scatter na sila? Sabi ng Panginoon, I will sow her
unto me in the earth. I will have mercy upon her that had not obeyed or that had not obtained mercy. And I will say to them which were not my people, Thou art my people. And I shall say, ito yung response, natuto, nakaunawa. This time, Thou art my God. Amen? Hindi na, darating yung panahon, hindi na ipopursue yung mga lovers nila. Lord, Thou art my God. The name Jezreel remains Jezreel, but its meaning has changed from scattered to planted. I will sow her unto me in the earth. Lo Ruhamah becomes simply Ruhamah, as God will once again show mercy to His people. Similarly, Lo Ami becomes Ami, as they will once again be regarded by God as His people. Now, the second verse that was quoted, that was mentioned by Paul in Romans 9, comes from the latter part of Hosea chapter 1, and it carries an almost similar emphasis. So, hindi na tayo mag-focus doon. Ang tanong, kanino po ba natupad ang mga ito? Para kay Paul, paano niya in-apply itong Hosea references na ito? Bagamat maraming iba't ibang posibleng sagot sa tanong na yan, naniniwala po tayo na ang tinutukoy ni Paul na kataparan ng mga ito ay ang mga Gentile. Sinabi nga po ni Douglas Moo, and I quote, Hosea's prophecy is fulfilled in the calling of the Gentiles. End of quote. Brothers and sisters, this passage underscores the universality of God's mercy and the fulfillment of His redemptive plan, extending beyond Israel to include the Gentiles. Amen? Tayo yun eh. Tayo yung mga non-Jews. So ito ay message of hope para sa mga Gentiles, para sa mga non-Jews. Let's go back to verse 24 of Romans 9. Even us, whom He hath called, not of the Jews only, but of the Gentiles. It also illustrates the transformative power of God's calling. Makapangyarihan po. Bumabago po ng buhay ang pagtawag ng Diyos. Pag tinawag ng Diyos ang isang tao, kahit siya po ay nakalubog sa kasalanan, babaguhin siya ng pagtawag na ito. Again, it illustrates the transformative power of God's calling as He brings His people into His covenant relationship. At ang lahat ng ito, mga kapatid, don't we ever forget, ay dahilan lamang sa masaganang biyaya at awa niya. Merong isang bahagi ng Ephesians ang very vividly and clearly demonstrate this and illustrate this. Sa Ephesians 2. Let me begin reading on verse 1. Eto ka bago ka nakakilala sa Panginoon. Eto tayo bago tayo tinawag ng Panginoon. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, remember Romans 9:23, vessels of mercy. But God, being rich in mercy, because of the great love
with which He loved us, which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Verse 8, Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith, and it is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Verse 11, therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. You remember kanina sabi ko, yung illustration, yung application, adik yan. Promiscuous ang buhay niyan. Ni hindi nga sumisilip sa simbahan niyan eh. Alayan. Pariwara buhay niyan. Oo, ganun tayo lahat. Minsan sa buhay natin. Pero ano sabi? Yung biyaya niya, tumawag sa atin, palabas doon. Verse 12 again, remember that you were at one time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope without God in the world. Verse 13, but now, in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Amen? There is hope. May pag-asa. Kahit na sa isang taong naging pariwara ang buhay. Pag tinawag ka ng Panginoon, kasama noon ay ang kapangyarihang bumago sa iyo. But at the same time, pwedeng sa simbahan ka lumaki. Pero ang tanging meron ka ay ang kayabangan, I am holier than you, at maaaring ikaw ang hindi pa pala nakakaranas ng biyaya ng Diyos. Remember the Pharisee and the publican? Both were praying to God. Yung isa ay pinagmamalaki sa Diyos, lahat ng mga accomplishments niya. Panginoon, salamat. Hindi ako gaya nito. I have been faithful sa simbahan. I have been faithful in giving, etc. Yung publican, Lord, hindi siya makatanaw sa langit. Forgive me, for I am a sinner. At ang declaration ng Gospels, ang pinatawad ay yaong merong taos-pusong pagsisisi kahit na siya ay dating talamak na masama. Alin ka sa dalawa? Alin tayo sa dalawa? Na tungkol dito, concerning this, John Calvin once said, the distinction between Jew and Gentile has been removed, and the mercy of God now extends indiscriminately to all the Gentiles. Itong mensaheng ito ay mensahe ng welcome. Welcome. Lapit ka sa Diyos kahit sino ka ba. Ang tanging qualification, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Going back to Romans 9:26, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. Oh, mga kapatid, ang gospel po ay makakarating maging sa mga lupain ng mga Gentile. Doon po tatawagin sila sa pananampalataya. At kung magkagayon, sila ay ituturing na rin mga anak ng Diyos
na buhay. It would remind us, for example, of Romans 8:14 to 16. Amen? Well, brothers and sisters, Romans 9:24 to 26 beautifully illustrates God's sovereign grace in calling both Jews and Gentiles to be His people. It also highlights how God's choice to call a people for Himself, again, is not based on human merit. It is not based on ethnicity, but solely on His mercy and His divine will. Ipinakikita nito ang lubos na kasaganaan po ng kanyang mga kaawaan na nagawa niyang abutin ang mga taksil, nagawa niyang abutin ang mga ungrateful, nagawa niyang abutin ang mga walang pagkakilala sa Kanya, nagawa niyang abutin ang mga lubos na makasalanan gaya mo at gaya ko. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay sa pamamagitan po ng biyaya lamang. At kung ito po ay sa pamamagitan ng biyaya lamang, ang kaligtasan kung gayon ay sa Diyos lamang. Salvation is of the Lord. Sinasabing ang mga mananampalataya ay children of the living God. Nabasa natin sa verse 26. Hindi lamang po dahil siya ay buhay at hindi patay na Diyos, kundi sapagkat siya po ang bukal ng ating buhay. Nare-realize po ba natin yon? Sa Kanya nang gagaling ang ating, not only our physical life, but more importantly, our spiritual life. Hindi lang siya ang source, siya ang sustainer ng buhay na ito. He upholds us by the word of His power. Amen. You remember the conversations between Jesus Christ and His apostles and His disciples? Will you also go away? Ano ang sagot ng mga disciples? Where will we go? You have the word of life. It is unimaginable para sa isang tao na binigyan ng spiritual na buhay ng Panginoon, para sa isang taong binago ng Panginoon, galing sa kanyang madilim na nakaraan, ang mag-iisip na siya'y mabubuhay kahit malayo sa Diyos. It is simply impossible. Lord, where will we go? You, may I add, you alone has the word of life. Mga kapatid, minahal po tayo ng lubusan. Minahal po tayo ng walang kondisyon ng ating Panginoon. Gaya po ng ipinakita sa kwento ni Hosea at Gomer, hinango po niya tayo. Kahit na tayo ay nagtampisaw sa samot-saring kasalanan. Kung nandidiri ang lahat sa ating kasalanan, hindi ang sino? Banal na Diyos. Think about that. Kung meron mang dapat masuya, mandiri sa kalagayan natin, siya yun. Banal na Diyos. Pero hindi. Alam niya, hindi tayo makakaahon kung hindi siya mag-i-stoop down at i-stretch ang kanyang kamay at abutin tayo. Siya ang naghango sa atin. Mula saan muli? Sa ating samut-saring kasalanan at samut-saring lovers, idols. Naging tapat po siya sa atin. Huwag nating kalimutan yan. Hindi po ba marapat lamang na tayo'y maging gayon din sa Kanya?
Amen.